Kawasaki C6R 2022 model. Kailangan ng i-rehistro. Private Motor Vehicle Inspection Center. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. For this episode ay gamit natin ang Kawasaki C6R. Kung nakita nyo, binalik ko yung stock side mirror, itong rear fender na may plaka. May butas yung plaka ko. Gawa ng first owner, binutasan. Today's episode ay ipaparehistro natin nating motor na second hand kong binili. Itong C6R na to ay 2022 model. So 2025 na ngayon. So 23, 24, 25. So kailangan ng i-rehistro. Pero itatanong natin kung pwede ba itong open pipe na to, AC project na open muffler. Doon tayo sa Private Vehicle Inspection Center, MVIC, Motor Vehicle Inspection Center. Lahat naman ng ilaw working, yung headlight yan gumagana, saka signal light left saka right. So let's go. Punta tayong ano sa may Sabungan, sa Baytown. Doon natin paparehistro para walang pila. Pag dito natin na-rehistro sa LTO Morong branches, yung emission dito ay haba na pila. So kailangan daling araw nakapila ka na. So nakasang buwan na naman na hindi natin ginamit ang motor natin, kaya nangangali na naman ako. Pero kapag every week nagagamit natin, yun, nasasanay tayo. Pero kapag nasanay tayo ng sub position or attack position, sports position ng position ng pagmamaneo, mawawala na yung ngalay. Sa una lang talaga nangangalay dito. Kada biyahe ko sa big bike, nagpapagas ako kahit 300 pesos kapag short ride lang ako, mga 100 km ride. Alright, pag-usapan natin yung pag-rehistro nito. Diba 3 taon bago rehistro itong motor na to, from 200cc pataas. Even the sasakyan 3 years on registration, or even yung bagong motor ngayon 3 taon na rin yung rehistro ng lahat ng motor. Paano ba magpa-rehistro? Siyempre dala mo yung motor, saka dala mo yung ORCR. Kahit Xerox lang, okay lang. Then, una naman gagawin dyan ay kailangan mo magpa-emission. So, di ako nagpa-emission doon sa amin, sa may Morong, kasi nga haba na pila.
Doon tayo sa Angono, yung PMB IC, Private Motor Vehicle Inspection Center. Puro private vehicle yung nagka-registro doon, kaya wala masyado pila. After na emission, magkapa-insurance ka na naman. LTO branch ka magpa-registro, pwede na yun, subukan na. Pero sa remote areas, minsan di nila ino-honor yung sa Cebuana. Yan, after ng insurance, punta ka na ng LTO para ma-process yung registration mo. After ng i-process, magbabayad ka siyempre ng 400 plus. Yun lang ang payment niya ng LTO registration, 400. Nagpapamahal niyan yung insurance saka sa emission. Dito naman sa insurance ng big bike, yung iba kasi comprehensive ang gusto. Comprehensive insurance range price ay nasa 20,000 to 30,000 pesos. Napakamahal. So pwede naman mag TPL dito mga pengo. Kaya lang pag na-disgrasya ka, wala kang habol. So ganun lang parehistro. Pero tatanong natin kung naka open muffler tayo, ay pwede magparehistro doon. Check natin sa emission. Doon natin ipagpaalam to. Ngalay sa traffic tong big bike, kaya gusto ko mag naked bike eh. So dire-diretso lang hanggang SM Angono. Pag nalapit na doon, nalapit na yung Baytown, kakaliwa ka sa may KFC yata yun. Di tayo makarat-rat kasi ka delikado eh. Baka may sa balpot na tatawid eh. Ayun na, kakaliwa na tayo. Naku po, U-turn pa. Yeah. Yan, ito na pala. Check natin kung na-re-registro ba yung open muffler. Muffler? Oo. Ilang cc sir? Ha? Ilang cc? 636. Check natin sir yung RCR. Yun, alright mga pengo. So pinayagan tayo magpa-emission using the open muffler na S project. Pero dahil meron tayong catalytic converter, so naging okay sa kanila. Tapos ngayon, epic fail, salita wala pala sa akin yung mic, nasa isang room, nasa 10 meters away, yun ang nasasagap na record ng microphone. So best over muna tayo. Yun, alright mga pengo. So first step natin dito ay punta kayong office para magbayad ka agad ng emission. Or mamaya natin sasabihin yung price. Then kung diyan ka magpa-insurance, bayaran na rin para ma-process agad. Then bibigyan kayo staff para dalhin dito sa emission personnel para ma-check na yung ilaw, brakes, tapos speedometer saka lights. Yan, open checking. Then isa lang na yung
Kawasaki Z6 natin. Dito checkin yata yung I think speedometer saka brakes. Yan. Pag nasukat na yan, yung likod naman na gulong. Tapos lipat-lipat tayo ng pesto. Yun o, diniretso na at pinasok na yung alambre para sa emission. Itetest nila. Pasa naman yan kasi naka-catalytic naman tayo. Yun, nahila na nga no. Yan, di ko lang kung para saan to. Siguro yung acceleration. Yan, titignan kung maganda yung takbo ng motor. Then ikot-ikot tayo para ma-check natin kasi under pa naman pa unahan, tapos i-check yung lights, yung headlight kung luminous pa, maliwanag pa. Right, gagalo-galo, high tech, di ba? Ayos oh. A few minutes later. Yo, what's up mga pengo? So di pa tayo tapos kasi nga nagka-problema sa bayaran ng sa LTO office dito sa remote areas kasi lang to mga pengo. One stop shop to mga pengo. Emission, insurance, saka LTO office. So dahil ito ay unang rehistro, kailangan sa district office na gagawin. Yung price naman mga pengo, share ko sa inyo. Yung emission dito ay 460 pesos. Plus yung insurance ay 650 pesos na TPL yan na. Pero iba yung comprehensive. Sa iba kayo kukuha. Sa ngayon, so far 1,210 pesos pa lang yung nagagastos natin. Tapos yung 300 pesos na gasolina. So ngayon ay punta tayong district office. Doon na lang sa Morong Rizal tayo tutuloy. Okay na rin kasi pinayagan nilang mag-registro kahit naka-open pipe ako. Kaya lang naka-ano naman ako, meron pa rin catalytic converter. Yan yung motor natin. Kundi pipila tayo ng mahaba kung sa Morong, sa bayan. Kahit na full system na re-registro dun eh. And alright, pauwi na tayo. Pinayagan naman tayo sa emission. Pinayagan naman tayo sa emission kasi naka-catalytic pa tayo. Basta may catalytic, pwede yata. Medyo maselang kasi pag sa PMBIC tayo parehistro. Ilang naman ang aking aking vlog ngayon, magparehistro sa big bike. Kung anong ginagawa ko sa scooter, sa Aerox, NMAX na parehistro, halos pares lang. Sa R15 halos pares lang sila. After ng City Hall ng Morong, yun na LTO. Dito pala. So yung mga pinga, tatanong natin sa LTO kung anong gagawin dito. Kasi nga yung first registration nito April, tapos yung plaka number 7, yung ending date ng plaka so July ito. So nag-advance tayo ng 2 months para ma-registro. Inantay ko yung May. A few minutes later. Yo, what's up mga pingo? So okay na yung ating pinarehistro. Ito isa-share ko sa inyo yung nagastos ko. Emission 460 pesos. Yung
ating insurance ay 650 pesos insurance. Tapos sa registration natin, papel yung binigay wala yung kulay na kulay blue na papel. Ito yung binigay niya. Pero meron namang yung matalas siya na by machine. Meron naman siya. May talas dito sa gilid. Okay naman, makapal yung papel. Ito yung info. Date ngayon ay May 15, 2025, Pesta sa amin. Happy Pesta San Guillermo. Ang nagastos dito sa LTO Morong ay 429.56 pesos. So 430 pesos ang binayaran natin. Legit naman to siguro to. May QR code naman. Tapos nakalagay na dito na next registration renewal May 1, 2026 to July 14, 2026. Not valid if not accompanied by CR. Next year na yung registration nito, mga pengo. Susunod nyo ang gagawin ay magpa-photocopy kasama ng CR saka OR. Walang nag-photocopy dito, kaya saka na lang. Tuwing nagpa-photocopy ako, mga 2 kopya. Alright, let's go, mga pengo. So in total na nagastos natin ay nasa plus 430 pesos. 12 plus 400, 16 plus 40 pesos, 1640, bali 1,700 pesos. Pero kapag ang insurance ko ay comprehensive, mga plus 20,000 to 30,000 pesos. Medyo mahal, ano? Ang gamit natin farm woods ay full power. Tapos KTRC level 2 para pang road condition. Saka di ka binibigla kapag naka-traction to.